Okay, let's start. Alam nyo, pangatlong take ko na to, wala na. Kahit anong kalabasan nito, dire-diretso na lang. Let's go. Magandang umaga mga kaibigan. Ako nga pala si Fons and this is my vlog. So since unang vlog ko to, magko-Q&A muna ako but eventually sana magkaroon din ako ng lakas ng loob, lumabas ng bahay at mag-vlog, maglakad-lakad at ipakita sa inyo yung mga ginagawa ko. Pero since unan lang naman to, pagbigyan nyo na ako kahit boring kasi uupo lang ako at sasagot lang ng mga tanong nyo but I'll try to make it as fun as possible. Kasi kung sa hindi nyo na itatanong, in real life, medyo seryoso akong tao. So baka ina-expect nyo joke after joke after joke. Hindi, kasi ako ganun. May mga kilala akong tao, na-meet ko yung mga influencer na nakakatawa online. Pag nakakausap ko sila in real life, ang funny talaga nila. Sa ako parang parang magsasalita ako, seryoso. Tapos biglang may joke na lalabas na hindi sinasadya. Very ganun lang ako. Anyway, nagpadala ng tanong ang mga kaibigan natin sa Facebook and susubukan nating sagutin ang ilan sa kanila. Oh, by the way, introduce myself muna since kung pinapanood nyo to tapos hindi nyo ako kilala. Just a little introduction. Ako po si Fonzie, isa po akong content creator sa TikTok. Nagsimula ako noong 2021. Ang pagsisimula ko po sa TikTok ay hindi ko alam kung accidental or sinadya. Kayo na po mag-decide. So, unemployed ako noong 2021 just like many of us na sumusuong sa pandemya. So wala akong ginagawa. Sabi ko noon, since katatanggal ko lang sa trabaho, sabi ko, alam mo, pangarap ko talaga kasi maging actor. Pero hindi yung artistang sikat. Gusto ko umarte. Feeling ko yun talaga yung calling ko. During that time, I was already parang mga 32. Sabi ko, ang tanda ko na hindi ko pa na-pursue yung talagang gustong-gusto ko. Since natanggal na ako sa trabaho, sabi ko, this is the time. Kasi feeling ko, hindi na ako makakabalik sa corporate world. Pero parang feeling ko, since natanggal na ako dun sa last work ko, ang next proper step is i-pursue yung dream ko. Kasi wala na akong choice. Wala na akong mababalikang trabaho. So, meron akong friend na parang director, writer siya. Sabi niya, Fons, parang pwede ka, nakikita ko yung personality mo, pwede dun sa role na sinulat ko for this series, mag-audition ka. Nag-audition ako and mind you, yung audition ko dun is sobrang flop, angit, chop. Pero inilaban talaga ako ng friend ko, sabi niya, ikunin nyo to si Fons, kaya niya yan, marang nahihiya pa lang siguro. So in the end, nakuha ko yung role. Pero since pandemic, laging na-move yung shooting date. Habang minumove pa hinihintay pa namin yung shooting date, kinakabahan ako kasi what if pagdating ng shooting, mukha akong tanga. Alam niyo yun, parang sino ba itong kinuha nyo? Walang kakwenta-kwenta naman to. That's my biggest fear kasi feeling ko talaga, acting yung parang feeling ko kaya kong gawin. Tapos pagdating mo doon, ito na yun. Ito na yung feeling mo kaya mong gawin, hindi ka magaling. Yun yung parang kinakabahan ako. So sabi ko, alam mo, magpa-practice ako ng umarte. Hanggang sa pagdating sa shooting date, medyo comfortable na ako. So ang ginawa ko, naggawa ko ng mga skits sa TikTok. Alam ko, ilang beses ko na nakwento tong kwentong to. Pero para sa mga bagong nakakakilala sa akin, ito po yung storya. Gumawa ako ng mga skits sa TikTok and during that time, parang less than 100 lang yung followers ko nun. So yun, ganyan-ganyan, gawa-gawa skit, joke, para lang maging komportable ako. Tapos hindi ako tingin sa camera. Alam mo, pagka umacting ka, pag nasa set ka, pag unprofessional ka at baguhang actor ka, mapapatingin ka sa camera ganoon. So yun yung iniiwasan ko. Sabi ko, kailangan in the zone lang ako pag acting, ganyan lang talaga ako. So sa TikTok ko siya pinractice. Tapos eventually, hindi natuloy yung series na sinushoot. Pero lumaki yung following ko sa TikTok hanggang sa naging TikToker na lang ako. Which is a good thing kasi it really changed my life for the better. Which is, thank you Lord and thank you audience. And that's it. That's the end of the vlog. Charot. So sasagot na ako ng mga tanong galing sa inyo. Alright. Paano to Ngayon ko lang palang mababasa kasi ngayon pa lang ako mag-scroll. Oh my God, ang ganda nitong tanong from Shine NCL. As a Virgo, is it true that you are a perfectionist and an overthinker? Cite situations that support your answer. Eme, answer please. Yes, I'm a Virgo pero maraming traits yung Virgo na wala ako. Sabi nila ang mga Virgo daw very yung nagpaplano and very ano tawag dito?
alam mo yun, sobrang organized. Sobrang hindi ako ganun. I'm the opposite of a planner. I'm the opposite of organized. But when it comes to how I look in front of the camera, I'm sure pag pinanood ko to, marami ako makikita. Dapat hindi ako tumingin sa ganito. Dapat hindi ko masyadong binubuka yung bibig ko. Dapat hindi ako ganyan. Tapos nagtutuloy-tuloy. Tapos naiirita ako sa sarili ko. This is something I need to learn how to unlearn. Kasi pagka nagtitiktok ako, kasi may filter siya. So parang natatago yung mga flaws and all. Pero pag ganito, it's a 4K cam. Ang dami kong nakikita sa sarili ko na hindi ko gusto. And alam ko masama to, but sometimes I really hate myself. I'm sorry. I'll try not to do that. Baka masakit sa tenga nyo. Pero yun, alam mo yun, sobrang bakit ganyan ako magsalita? Bakit ang arte ko, buwisit? Ano mo, tapos nilalait-lait ko talaga yung sarili ko. Tapos, nalulungkot na ako. hindi ako dapat ganyan. Siguro dun pumapasok yung pagiging overthinker, pagiging Virgo ko. But other than that, I mean, sa sarili ko lang ako ganun na. Yun na lang. Sige, to answer your question, yes, I'm an overthinker, especially overthinker. I only sleep dati 6 hours a day, pero ngayon 5.5 hours a day. Kasi yung utak ko talaga, kung ano-anong pinag-iisip, nung wala namang kakwenta-kwenta, wala siyang contribution sa buhay ko. Pero iniisip ko siya. Mukha akong siraulo. Pwede ba yung mga ganong words dito? Siraulo, tanga. Okay lang yan. For sure, if you're watching this, I'm hoping you're over 18. Alright, next question is, magkano baon mo nung elementary ka, be? From Aiza Albay. Okay, I'm 35 years old. So, nung elementary ako, that's like 30 years ago? Hindi naman. 25 years ago, ganyan. Naalala ko, pinakamaliit na baon ko was piso. Kasi nag-public school ako for a time. 1 year nag-public school ako. Tapos, naalala ko, binigyan ako ng mami ko ng piso. Hindi ko alam kung anong mabibili nun. Pero kasi yung school ko nun is walking distance lang from our house. Pero elementary, siguro mga 50 pesos, I think yun. Next, hi Fonzie, ano yung pinakabonggang plot twist sa buhay mo? By Jao Nightshade. Alright, plot twist sa buhay ko. I think pinakabongga is naging TikToker ako. Pero hindi ko iisiping plot twist kasi ang plot twist hindi mo inaasahan. I think nung nag-TikToker ako, medyo parang wala na akong choice. Ito na talaga yung next step. Kailangan ko na magpapansin. Kailangan ko na gumawa ng something kasi hindi na talaga ako makakabalik sa corporate world. So, in terms of plot twist, medyo expected siya kasi nga, after ng A, B, after ng B, C. Ganon. Pero yung plot twist na sasabihin ko talagang hindi ko inasahan is yung nakapag-work ako for Chris Aquino. I think some of you already know the story, pero para sa mga hindi po nakakaalam, dati po akong staff ni Miss Chris Aquino and yung pagkakapasok ko sa kumpanya niya is very plot twisty. To cut the long story short, kasi medyo mahaba to. There was a time na unemployed ako. So sobrang unemployed ko, ginawan ko ng meme yung isang video ni Chris Aquino. Nag-viral, this was before TikTok, 2017. Nag-viral yung video na ginawa ko about Chris Aquino. Tapos nag-leave siya ng comment. Actually, just a couple of days ago, yung Facebook memories, nakita niya ulit sa akin. Kasi shinare ko sa Facebook ko yung comment ni Madam Chris na parang, this is the funniest I've seen so far or the cutest I've seen so far. If ever you're looking for a job, we might have an opening for KCAP, which is yung company ni Madam. During that time, unemployed din ako. Ang daming beses, parang dati, twice a year unemployed ako. Ganun akong kalalang empleyado. So yun, parang imaginein mo coming from really nothing, kasi kaming mga probinsyano, parang feeling mo ang layo-layo sa katotohanan na makamit ka ng artista. Alam mo yun? Ako yung tipo ng tao na taga-Tanza Cavite ako. Pag nalaman ko na parang merong D-list celebrity sa SM Rosario, and when I say D-list, parang lumalabas-labas sa TV pero hindi naman sikat. Pero pag nalaman ko na may mall tour sila sa SM Rosario, pupunta talaga ako kasi gustong-gusto nakakita ng artista. So imagine that type of person na hayok makakita ng mga sikat. From that to Chris Aquino. So imagine niyo yung tinalon nun. So parang feeling ko, Lord, oh my God, totoo ba to? Mamimit ko si Madam. So I worked for her for almost 3 years. Best job ever. I loved it.
Yun. Next question, bakit Fonzie Alfonso ba ang real name mo? No, my real name is Aldrich. Bakit naging Fonzie? Kasi, yes, sabi ko pag nagkaanak ako in the future, ipapangalan ko Alfonso with a Z, specifically with a Z. Alfonso, because I think that name is really good. Parang regal, mayaman, sexy, pogi, ganyan. So, pag ang ganda ng pangalang Alfonso. So, there was a time na pag may magtatanong ng name ko, dati sinasabi ko yung buong pangalan, yung buong pangalan ko medyo unique. Minsan, pagka binigyan mo na yung pangalan mo sa taong yun, tapos it turns out yung tao na pala yun ay hindi mabuting tao, nasa search nila yung Facebook ko. So, sabi ko, moving forward, pag may nagtanong ng pangalan ko in public, tapos parang medyo sketchy, sinasabi ko, name ko Alfonso. Tapos, in 2012, officially naging Fonzie ako. Not officially. Pero parang lagi ko na ginagamit yung name na Fonzie noong 2012 kasi naging teacher ako ng English for Korean students and hindi nila ma-pronounce yung Teacher Aldrich. So nag-isip ako ng medyo madaling sabihin name which was Fonzie from Alfonso. So naging Teacher Fonzie ako sa company hanggang eventually Fonzie na yung ginagamit ko. So if somebody calls me Aldrich in public, I know that person is someone I met before 2012. Tapos pag Fonzie, 2012 moving forward, which is kayo. Alright, next question. Hi Fonzie, does it take you a long time para makaisip ng plot twist on every random lang talaga siya? Okay, Rhea Ariola, for your question, ako kasi yung tipo na tao ng normally that's how my brain works. Parang, di ba, nag-iisip ang mga tao ganyan. Ganyan. Parang bata pa lang ako, ang utak ko gaganyan na kagad. Halimbawa, lalaki na meet si girl na meet si boy, nagkagustuhan, nagpakasal, nagkaanak. Ganun yung normal na takbo ng mga kwento, di ba? Pero ako, si boy na meet si girl, biglang lumindol, bumuka yung lupa, nalaglag si girl. Parang ganun, laging ganun, parang, kung saan napapunta yung kwento? Which is, dati tinatago ko lang siya sa sarili ko. Sini-imagine ko, what if ganito yung nangyayari? Tapos, nung ginawa ko na siyang content, ayun, parang nagets na ng mga tao. Siyempre, marami pa rin hindi nakakagets kung bakit ganun yung mga content ko. Pero na-realize ko, being on TikTok for a while, eventually nagkakapare-pareho talaga ng content yung mga komedyante. Yung iba kasi nanggagaya na lang, ganyan. Sabi ko na lang, how will I? Kasi dati hindi naman ako puro plot twist. Medyo normal naman yung mga content ko before. Pero na-realize ko, mas papatok kung magli-lean on ako dun sa weird side ko. Weird plot twist, unexpected plot twists. So parang feeling ko yun naging ganun na lang din yung niche ko sa TikTok, which is good. Kasi at least meron akong parang kilala ko for that. Fonz, ano ang pinaka-favorite mo na skit na ginawa mo? Okay, marami kasing ako nakakalimutan na skit na nagawa ko. Sometimes, biglang may magla-like ng video ko from 2 years ago. Tapos, completely nakalimutan ko na kung ano tong skit na to. Tapos, pagpapanoorin ko, natatawa ako. Nasabi ko, grabe, itong pag-iisip ko dito. Paano ko naisip to kahit ako nakapag-ganun? Hindi ko rin alam kung ano yung pinaka-favorite ko kasi ang bilis kong makalimutan. Minsan, pinaka-favorite ko pala yung pag nagfa-flop. Kasi alam ko wala talaga nakagets. Tingin nila corny pero hindi nila alam na sinadya yung pagiging corny nun. Basta, ang hirap i-explain. Hayaan mo na. Susundan mo na ba yung single na Baby One and Only? O yung Baby One and Only is a song pinaka-maling decision ko sa buhay ko. Iritang-irita po ako sa kantang yan. Nangingilabot ako pag naririnig ko yung kantang yan. Actually, ginawa ko yung kantang yun para mag-cringe kayo. Hindi ako ganung tao, definitely. Pero parang, okay, pag ginawa ko to, ang magiging reaction to, ano ba to? Ang corny! Magiging ganun yung reaction nyo. Hindi ko naman nakalain na gagamitin nyo siya against me, na pag ako talaga naririnig ko, nasusuka ako. Masusundan ba siya? Definitely. Kasi ang ultimate goal ko talaga in life is to be a singer. And gusto ko na actually mag-record ng kanta ng totoo. Alam mo yun, tapos i-release sa Spotify. Hindi ko lang alam kung paano. Next, na-consider mo ba mag-work abroad? Yes, absolutely. Kasi before nga ako mag-work for Chris Aquino, nasa Singapore ako trying out my luck in Singapore.
to be a barista, kaya lang nagkaloko-loko yung ina-applyan ko doon. So bumalik ako dito empty-handed. Empty-handed! And takot ako kasi pinagkalat ko na sa mga tao sa dati kong work na magsi-Singapore ako. Tapos bumalik ako, wala akong napala. Anong personality nyo in real life? Real life? Haha, may iba-iba ba besides sa pagkatao nyo dito? By Darren Clarice De Vera. Yes, I'm actually a very serious person. Ngayon, ito, seryoso ako, di ba? Ako nga yung tipo na tao, mag-usap tayo, umupo ka dyan, umupo ka dito, may pagkakwentuhan tayo, parang kaya kong hindi mag-joke for 1 hour. Bigla na lang may lalabas na joke nang hindi ko sinasadya. Pero tulad nga ng nasabi ko kanina, may mga kilala ako na parang joke after joke after joke. Ang galing. Ako hindi ko kaya. Kailan at kanino mo nalaman na singer ka pala at bakit? From Poras Gerald. Okay, honest answer, na-realize ko na mahilig akong kumanta nung napanood ko si Jessica Sanchez sa American Idol. Amazed na amazed talaga ako sa kanya kasi parang, grabe, kaya palang gawin ng tao yung mga ganyang sounds. Mga ganon. So parang na-inspire ako to be a good singer. Pagiging singer ko ngayon is thanks to Jessica Sanchez talaga. Next. Okay, some of these questions are about twist, plot twist, witty brain. So thank you. Sobrang compliment yan, but nasagot ko na siya kanina. By Mariel Seniedo, what's your philosophy in life? Ems, haha, ang deep ng tanong. Well, to answer your question, feeling ko lahat ng nabubuhay sa mundo to ay we all have equal rights to live in this world. Yun, parang feeling ko nakakita ka ng stray dog. Di ba may mga, okay mga God, sorry, papunta dito yung topic. May mga balita lately na yung mga tinatagang aso kasi nanggugulo, nanghihingi ng ganyan. Ang take ko doon is, kung tatagain mo siya, itong asong to kasi nagugutom, may karapatan nila yung aso na tagain ka. Ang pangit ko mag-explain. Basta parang, who do you think you are? Patingin mo mas importante yung buhay mo kaysa dun sa tinaga mong aso. Just because binabother ka ng aso. Lahat tayo may karapatan mag-survive dito. Pero it's a longer discussion to be had. Pero yun na yun. Next question. May nagawa ka na bang content na di mo na pinost kasi wali ang plot by Maddie Ruperez? Yes, meron akong draft kahapon. Considering na nag-post ako ng 2 video na walang kakwenta-kwenta kahapon. Meron pang isa. Actually yun, kasi totoong skit yun. Hindi siya corny. Pero, hindi ko siya ma-post kasi ang pangit ang acting ko. Okay, ang pangit ang acting ko. Kasi kahapon parang wala talaga ako sa mood mag-umacting sa loob-loob nyo. So yung iba mong vlog, yung iba mong skits, feeling mo, habe yung acting mo. Hindi, talaga siya. Parang wala ako sa mood. Hindi ko siya ma-post. Gusto kong ulitin, kaya lang nakadalawang take na ako noon. Ang haba. Parang 2 minutes siya na tuloy-tuloy. Walang cut-cut. So imagine mo, uma-acting ako for 2 minutes. Hindi ko gusto. Kukwento ko na lang yung... Hindi, wag na. Yun lang. Meron. So to answer your question, meron po. By Ara, anong gagawin mo kapag may nakita kang matandang babae na nahihirapang magbuhat ng isang sakong semento at bakit? Ara, to answer your question, seriously, tutulungan ko kasi ako yung matulungin akong tao lalo sa matatanda. Fonzie, anong day job mo? I am fortunate enough to say na wala po akong day job. I am a full-time content creator. So, trabaho ko pong magpasaya. Which is something na parang hindi ko inakala. Let's end this podcast ng magandang tanong by Yumi Namuko. Kung magiging endorser ka ulit, bakit ikaw at hindi na lang yung iba? Charot lang, anong product ang gusto mong i-endorse? Yumi, thank you for that answer. Yes, naging endorser po ng Kala. Insert the commercial. Charis. Marami syempre unang endorsement ko pa lang yun. Gusto ko nung bata ako, kasi gusto ko maging commercial model. Nagtatry ako mag VTR dati, tapos never ako nakapasa sa first round. Laging first round pa lang ligwak na. So to be an endorser ng hindi nag-audition is such a blessing. Thank you, Lord. Pero nung bata ako, nung nagtatry ako mag-commercial, gusto kong maging endorser ng network. Alam mo yun? Kasi laging kinukuha doon mga pogi. As in, parang to describe it, mga kamukha ni Vince Maristella.
Mga ganun, Maristela ba last name niya? Yan, yung sa PBB, ganung look lagi. Isip ko, pupugi naman naman kinukuha lagi pag endorser. So parang feeling ko gusto kong maging ganun. Gusto kong maging endorser na pogi ako. Like this. Ang kapal ng makeup ko! Makikita ko yung sarili ko dun sa screen. Pero anyway, maraming salamat po sa inyo and I hope nakilala nyo ako ng very light dito sa podcast ba to or vlog. I'm not sure kung ano nung next na gagawin ko, but on that note, lagi po nating i-close ang mga vlog sa isang heartfelt song. And for this time, ang kakantahin po natin ay no, not Baby One and Only. Sobrang predictable kung yun yung kakantahin ko. And hindi din I Was Afraid This Time Would Come. Iba naman, para maiba. So let's stand tonight, carry us through that lonely time. I always look back, 'cause I found a way this memory will last to eternity. Galing.